Josh, can you describe your brothers one by one? Si Stel, ay wala. Pag si Stel talaga, ever since na in-idol ko siya, Oo. hanggang ngayon idol ko pa rin yun. Kasi ibang klase talaga. Yung talent niya, alam mo, tsaka yung humor niya, pag pinagsama-sama, unmatched, talagang hindi siya matatapatan ng basta kung sino-sino lang. As in, very natural. Hindi niya na kailangan ng kahit anong Pilit. palabok o ano pa yan. Alam mo yun? Siya na yan. Wow. Wala akong masabi sa kanya kasi ever since when it comes to choreo, singing, alam mo, buhat-buhat niya rin kami nung mga panahon na, alam mo yon na wala kami ng mga resources pa. Dalang-dala talaga kami ni Stel. Kaya sa kanya talaga lahat, turo and iba. Kaya believe ako kay Stel, sobra hanggang ngayon, tinitingala ko pa rin siya. Idol. Okay. Sabi ko si Pablo. Okay. Ang pinuno. Pinuno. Mamagalit sa akin, pinuno tawag sa kanya. Hindi, pero, alam mo, dati tingin ko sa kanya weirdo. Okay. Dati tingin ko talaga sa kanya weirdo. Pero nung mas nakilala ko siya, as in, sobrang genius nito, taon to. Genius. Talagang meron din siyang, alam mo yun, yung vision when it comes to things na gusto niya at ginagawa niya. Mhm. Hindi lang siya basta someone na weirdo na una kong pagkakilala sa kanya. Talagang nakuha niya lahat yung respect na pwede naming ibigay. Ang laki rin ng ng parang personality development even from before. Si Ken, una pa lang, alam ko na, talented, sobra. Nung nakita ko siya, nagpa-perform, nagtitricks kasi siya eh. As in, mga somersault, mga ganun, yung mga tumbling talaga. As in, tapos, sabi ko, grabe tong taon to. Lumilipad. Tapos nung nalaman ko na kumakanta siya, Okay. ayun na, sabi ko, siya na yung panlima natin. Kaya nilaban ko talaga. Sabi ko, hindi pwedeng hindi makuha. Sabi ko, pag di nakuha si Ken, it's either, uuwiin siya ng di ba? Wala. Parang nakikita na lang kasi siya nung time na yun eh. Oo. Nakikita na lang siya sa tita niya. Sabi ko, paano pag di nakuha si Ken, hindi pwede. Parang, ang laking problema rin for him. Ganun. Kaya nilaban ko talaga na dapat siya yung maging fifth man natin. Ganun na. Parang dapat, ikaw talaga. Sabi ko, mini-message ko pa siya nun. Tapos ngayon, hindi naman talaga kami binigo. As in, kita mo naman. She delivers. Ibang klase. Iba rin ang mind ni Ken. Siguro minsan hirap lang siya. Minsan, kasi introvert siya eh. Hirap siya minsan makipaghalubilo, gano'n. Mhm. Pero alam mo sa utak niya, laging meron siyang iniisip na something for his craft or for the entire thing na ginagawa para mapaganda. Alam mo yun? Kita mo naman nag-reflect din sa music niya, ibang klase, ibang levels. So, parang, That's Ken. si Justin, parang, yung, alam mo yung utak niya, parang nasa, yung photographic memory ba tawag siguro? Something like that. Na parang, isa siya sa mga pinaka-creative na tao na nakilala ko. As in, pag meron akong creative decisions, tatanungin ko siya, parang mapapakonsult, okay ba to? Mhm. Tapos meron siyang input na minsan may mas maganda. Alam mo yon? Wow. Naaalala niya yung mga, ng mga bagay creatively. Siya ka na nakikita niya talaga. Alam mo, ang hobby nun, nag-drawing lang lagi. Minsan, alam mo yung parang, basta drawing lang siya. Drawing. Sa holding area kayo, drawing siya. Drawing siya. Basta pag wala siyang ginagawa, pag nakakok siyang papel, tsaka drawing siya ng kung ano-ano. Tapos nakikita ko yung mind niya. Sabi, grabe itong creativity. Tsaka ang dami niya talaga yung creative input. Tsaka, wala akong masabi sa ugali ni Justin. Talaga namang, mabait. Ayun, mabait. Ever since, ngayon nga, buti nga, napaproud na ako sa kanya. Medyo nagiging, suwail na eh. Ganun na siya kabait, no? Ganun. Nakaka-proud na, medyo matigas na ulo mo. Proud na ako sa'yo. Sumasagot ka na. I'm proud of you. Ganun. Something like that. Ganun siya ka-nice. Mabait talaga siya. Okay. Pero, pangit din kasi if you're too nice, diba? Siyempre, mga kami, mga walang hiya kami, tapos nice ka. Good point, Ganun, good yun. point.